Sa huling araw ng pagtestigo ni COA State Auditor Sailin Del Campo, sumailalim siya sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng senator judges. Sinabi rin niya na pinag-aaralan pa kung magsasagawa ng fraud audit sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. May report si J.M. Thompson. Yung sa fraud audit po kasi pinag-aaral yung possibility po pinag-aaralan pa kasi. Yan ang naging sagot ni COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo sa tanong ni Senator Judge Bam Aquino kaugnay ng posibleng fraud audit sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Kasunod dito ng paglitaw ng mga kakaibang pangalan sa mga isinumiteng acknowledgement receipts o AR ng OVP bilang patunay sa paggamit ng confidential funds. Ilan sa mga pangalang lumitaw sa mga AR ay sina Mary Grace Piatos, Andy Lim, Beverly Claire Pampano, Miggy Mango at iba pa. Kung magpo-fraud audit po, this is the first time, and yung documents po, yung transactions involving the OVP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Okay, so ulitin ko so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential expenses. So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent yon. Correct, no? Opo, tama Okay. po. Tinanong naman ni Senator Judge Risa Ontivero si Del Campo kung regular o irregular at legal o illegal ang paggamit ng OVP sa kanilang confidential funds. Dati po, tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daan-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi-isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan? Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. Irregular dahil? Hindi po naging compliant with the Paano joint. hindi naging compliant? Dahil po ngayon sa payment of rewards were not supported with documents evidencing success, and yun nga po hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po meron din kaming naging findings sa sa reimbursement po. Ganito rin ang naging tanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan, lalo't hindi na isumite ng OVP ang ilan sa mga kinakailangan dokumento gaya ng official receipts o sales invoices para mapatunayang wasto ang paggamit ng confidential funds. Pero dahil hindi nila sinumite, hindi nyo alam kung tama nga ba yung gastos nung December 21 to December 31. Tama? Opo, dahil hindi po nila na-explain mabuti. Okay. Of course, hindi nyo malalaman kung illegal o irregular, pero hindi nyo rin malalaman kung legal o regular. Doon po siya magfa-fall sa irregular kasi nga po hindi siya compliant with the joint circular. Okay, hindi nyo malalaman kung napunta sa personal use o hindi. Tama? That's why you're asking for more documents. Opo, tama Okay, po. okay. So, kaya siguro, so kung hindi niya nagastos, babalik. Opo, sa National At Treasury. hindi niya maaaring gastusin sa January. Hindi na po. Hindi rin niya maaaring gastusin before December 21. Hindi po kasi bawal po ang reimbursement. So talagang dun mo lang magagastos. Yes po, dun sa nakalagay na period of utilization of the cash advance. Lumabas din na ginamit umano ang confidential funds para sa seguridad ng OVP, gayong may Vice Presidential Security and Protection Group na sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines na kalaunan ay nailipat sa Presidential Security Command.
Yung usapin ng protective intelligence operations. Okay. Dati wala namang confidential funds ang OVP, tama? I mean, Opo, magmula nung nag-start po ako sa ICFAO. pero dati meron ng protective services ang OVP. Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata. Yes. So, yung gastos para sa security, dati sa PSG. Pero dito, lumalabas yung casing, security, appointment, ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba yun? Opo. Tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung magkano ang kailangang ibalik ng OVP kaugnay ng Notice of Disallowance bagamat may nakabimbing pa silang apela. Bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Alam Yung niyo sa po ba? DepEd po is 112.5 million. Yun. Sa OVP po. Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million ay 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na Okay. Matapos ang 2 araw na pagdinig, natapos na ang direct at cross-examination, gayon din ang interjections ng mga Senator Judge kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo. November 2020 JM Thompson, para sa Bayan.